Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanyang kamay sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus. Nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tinignan ni Jesus ang mga nasa palibot niya at inunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. May mga tao kung magsalita, wagas. Akala mo kung sino. Kung humusga sa kapwa, akala mo perpekto. Malamang, ito yung mga problemado. Ginagawang libangan ang manlait ng tao. May mga taong ganito, hindi ho ba? Sa ating ebanghelyo ngayon, ito ang ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo. Kung manlait kay Jesus, akala mo'y wala silang ginagawang mali. Naghahanap lagi ng butas upang maibaba, masira si Jesus. Napaka-praktikal ng sinasabi ng ating Panginoon. Makikita natin sa Ebanghelyo, may pinagaling si Jesus, isang lalaki, tuyo ang kamay. No? May sakit. It so happened, araw ng pamamahinga, araw ng Sabat. At kapag araw ng Sabat, anong ibig sabihin nito? Bawal magtrabaho. Bawal magtrabaho. Kahit magpagaling, bawal. Kaya nga iniisip ko, paano kaya ito? Yung mga hospital kapag araw ng Sabat, nakasara? Ganun ba yon? Ang mga doktor, lahat, naka-off? Ganun ba yon? Sa bagay, nung ako ay nasa Israel, nung nasa Holy Land ako, naalala ko, alam ba ninyo pumasok ako sa elevator? Merong isang Hudyo na kasama ko rin sa elevator. Hindi niya pwedeng pindutin yung numero ng elevator. Bakit? Bawal. Araw ng Sabat. Napaisip ako, di ba mas nakakapagod yung maglakad ka papuntang elevator kaysa yung pumindot ka lang? Napaisip talaga ako doon. Kasi para daw sa kanila, ang pagpindot ay trabaho din, kaya bawal. Kung kaya si Jesus sabi niya, ano ba sa inyo ang mas maganda? Ang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Ang magpagaling ng may sakit o iwanan ito? Ano mas maganda? Kaya nga po mga kapatid, kung titignan natin mabuti, ang mga ibang mga eskriba at mga pariseyo ay talagang naghahanap lang
ng butas upang masiraan si Jesus. Kasi kung babasahin mo ang utos ng ating Panginoon, hindi po ganoon ang kanyang sinasabi. Because they took the words of the 10 Commandments literally. Do you remember the Holy Sabbath Day? They took it literally. Kapag sinasabi mong remember the Holy Sabbath Day, hindi ibig sabihin, kakalimutan mo ang gumawa ng mabuti. Ang sinasabi nito ay kilalanin natin ang Panginoon. Gawin nating banal ang araw na iyon. Kung ang araw-araw ginagawang banal, mas gawin nating mas banal ang araw na iyon. Ang sinasabi nga ng iba, kung ang Diyos ay nagpahinga, tao pa kaya? Again, it's very literal. It's very literal. Pakatandaan natin, nagbigay ang Diyos ng 10 utos kay Moises. At itong 10 utos na ito can be divided into 2. What are they? Love God and love your neighbor. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. At kung titignan din nating mabuti, itong mga utos na ito can be divided into one word. And what is that? Love. Love. Magmahal. Ganun lang po kasimple. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga ang batas. Pero wag nating kalimutan ang pinaka-batas. Kasi kung tutuusin, yan lang naman talaga ang utos ng Panginoon, ang magmahal. But as years and years and years went by, dinagdagan ang mga batas. At sinong nagdagdag? Ang tao. Mula sa 10 utos, naging 613 na batas ang sinusunod ngayon ng mga Hudyo. Oh, karami-rami. Kung kaya't sa dami ng mga utos, sa dami ng mga batas, nakalimutan ang mahalaga. At ito rin po ang sinasabi sa atin. Mga kapatid, always go back to the basic. Always go back to the basic. Ano nga ba ang mas mahalaga? Kung kahit ito rin po ang tanong ko sa bawat isa. Sa mga ginagawa ba natin sa buhay, ano ang mahalaga? Baka nakakalimutan natin ang magmahal at mas nakatuon lang tayo sa batas. Masyado na tayong legalistic. Kung kaya't mga kapatid, sana always go back to the basic, and we cannot graduate from the basic because basics are all about relationship. Amen.